guys, what's up? Welcome na naman po sa isa nating episode, ang ating Maximus Loft TV. Ito naman po si Lucas. Samahan niyo naman po ako sa kwentuhan natin about sa pag-ibon. Okay guys. Yes guys, update ko lang kayo kahapon na nakuha ng ating third raffle bird. Kung natandaan niyo sa previous episode natin, nagpa-raffle ako ng 3 ibon. Bilang pasasalamat sa subscriber natin. Wala pa 1,000, nag-plan na talaga dapat tayo magbigay ng ibon. So instead na isang ibon, 3 yung pinaraffle natin. So kahapon yung pangatlong ibon na napanalo na ni Duran Felino. Shoutout sa inyo sir ha. Ingatan niyo ibon yan. Napunta na kahapon, nakuha na yung ibon natin. Yung sa Kalbayog naman ay padala na natin. Anong bumiyahe ng Kalbayog yung 3 nakuha na yung ibon nung around Friday yata or Saturday kay Jojo Olivar at yung sa dito sa Caloocan nakuha na rin yung kay Rian del Rosario. So kanina masaya ako kasi pagkagising ko kanina may nag-post bale race ngayon ng Katbalogan second day ng MMFC Katbalogan race ngayon eh. So yun, nag-post isa nating buyer ha. Katuwa naman kasi nag-update na yung inakay niya nabili sa akin. Yan, nag-clock ng hard race kanina Katbalogan, mga 532 kilometers. So, congratulations po sa inyo, Mr. Ruel Gamboa Punsalan. So, yan, siya po yung may naglipad ng ibon. Salute po. Yan, natuwa kasi siya na yung ibon kasi white feather. Alam niyo naman, isa sa mga problema sa white feather is nagtitistis yung pakpak. Kanya, maganda naman kayo naman ng ibon. At least kahit nagtitistis daw yung pakpak, at least nag-select yung ibon sa ganong kalayo. So, yan, congrats ulit sa big win. And yan, nadali mo pag-condition. Konti na lang, susunod yung mga championship na makukuha natin. So, sa mga hindi pa nakaka-avail ng line ko or balak bumili ng line ko, pasensya na po, wala po tayong available ngayon. Probably within next month siguro, maglabas ako ng ilang peraso after ng pagsisingsing natin ng sound. Pero sige, pagka meron ng pasobra, post natin. So antay-antay lang po. Bisan pa huwag mo bali ang mga kamot sa orasan. So guys, samahan nyo ako, silipin natin yung mga binibreed natin para sa South 2022 na lipad. Donate tayo sa mga mananalo sa South 2022. Ngayon pa lang, ayan, nabati ko na kayo. So guys, tara, silip po tayo sa binibreed natin na panglaban natin this coming South. Ilang piraso na naman sila. And then, ayun nga, yung nag-clock ng Katbalogan kanina, yung isang kapatid nun, bibigay natin sa bata. Tingnan natin kung kayang ilipid ng bata sa North na darating. Malalaman nyo kung sino siya sa susunod natin mga episode, kung sino itong mapalad na batang ito na binahagian natin ng ating linyada. So guys, check it out guys. Mauni tunay na flex, the best among the rest. Di ko mag-iap sa past na present mo'y pinaka-best. Yo, what's up guys? Dito na naman tayo sa loft ni Maximus. Ako na naman si Lucas. At update lang tayo sa siningsingan natin last time. Ito yung parents niya, nag-itlog na naman. Kaya itlog-itlog lang ngayon. And silipin natin by next week siguro awat na tong inakay niya. Ayan, parang hindi nag-itlog oh. I mean, parang hindi subo yung magulang niya. Ito yung na natin para sa Kalbayog finisher tsaka claret tong dalawang to eh. So mga signature kulay ng kalapating nililipad ko kadalasan mga black check. Pero syempre meron din tayong blue bar, meron din tayong checkered sa loft. Kaya kalalabas lang ng itlog niya. Sayang hindi natin naaktuhan yung mismong pagbagsak. Pero sige lang. After mga average ng 32 to 36 hours, minsan maabot ng 48 hours yan eh. Pero mga roughly 32 to 36 hours lalabas ulit yung pangalawang itlog na itong inahin na to. Bisan pa huwag ibalik ang saunan di mong nayapan. Yo, what's up guys? Ito na naman tayo sa loft ni Maximus. Ito ulit si Lucas, ang inyong pan-cheer for the day. At nag-update lang po tayo sa parents ni Maximus after 3 years. Ngayon ko lang ulit sila pinagpares. Ayan, meron silang first clutch.
any moment within this week, awatin na natin sila para turuan yung isang kapatid na hen, yung inakay sa likod. Ayun, yung nakatago sa likod. Bibigay natin sa isa natin tropa. So, sana all merong ayudang ganyan. Meron na silang second clutch na nililimliman ngayon. Nasilip ko naman na yung itlog. Ano siya, fertile naman. So sa mga newbie, usually ginagawa nila, nag-aantay sila kung mapipisa ang itlog or hindi. Yung iba na makadalasang ginagawa yung tinatawag na candling, wherein mga around 5 to 7 days, minsan 4 days pa lang, sinisilip sa flashlight or sa ilaw yung itlog. So makikita mo yung itlog pagka fertile, pagka meron siyang ugat na kulay pula. Pero sa mga medyo matagal-tagal sa pag-iibon, wala nang silip-silip sa ilaw or sa kandila or flashlight. So gagawin niyo lang, tingnan niyo lang itlog. Ayan, within 4 to 5 days, pag nagkulay bluish white siya, parang ganito. Hindi masyadong makuha yung ano niya. Makukuha yung kulay niya sa actual, pero magiging bluish white siya. And then makikita mo yung ano niya, makikita mo yung shell ng itlog parang kumapal. Ngayon pag nanatili siyang light yellow, ibig sabihin nun hindi na fertilize yung embryo sa loob ng itlog. So stay tuned guys sa mga tips ni Maximus Loft TV, lalo sa mga newbie. Ngayon sa mga veterano siguro, sa mga susunod na episodes, labas tayo ng mga sikreto ng mga veterano. Yan, mag-i-interview tayo ng mga veterano. Try nating bumisita sa tropa. Medyo lockdown ngayon dito sa Metro Manila. Around 6 o'clock yan, harahin ka na sa checkpoint. So, kaya ngayon, dito muna tayo sa bahay. Mauni tunay na flex, the best among the rest. Di ko mag-iap sa primos. So eto guys, second clutch na ng inakay ni Maximus at ni Princess Jo. Last time kung matatandaan nyo yung dalawang inakay nila, tinuruan ko kung paano pumasok sa loft. So eto, meron na silang kasunod ulit ngayon. Pagka maayos pagkakabreed mo, bilis lang naman yan eh. Pag 3 weeks old na yung inakay mo, meron na tayong itlog na kasunod. So bago awatin yung ano natin, inakay natin, halos magkakasunod, mapipisa na ng within 1 week yung second clutch nila. So ito, pisa na yung second clutch. Wala pa tayong update ko, ilalaban ko rin to ng ano, south or baka ikip. Or siguro pag natuwa-tuwa ulit tayo, katulad ng last episode natin, pamigay natin ulit, bahala na. Alam mo naman, mas maganda, sineshare yung mga blessing eh. Kayo, sa tingin nyo, laban ba? Parapol natin or ikip natin for breeding stock? Just put your comments below. Basahin natin, tingnan natin kung anong lalabas sa tawas. And yan, malalaman natin. So, tingnan natin. Parehas yata black chick yung lumabas ngayon eh. Last clutch, parehas blue bar eh. So, tingnan natin. Sariwang-sariwa pa tong breeder na to eh. Ngayon lang nagsubo si Maximus, kadalasan kasi pinapayaya ko itlog niya. So ito special kasi itong ano niya, pares niya ngayon, kaya hinayaan ko siya magsubo. Tingnan natin sa mga susunod na ano, mga araw. Check ko yung mga comments niya, babalikan ko guys. Now if you're not yet subscribed to my channel, all you need to do is hit the subscribe button. Hit also the notification bell para maging updated kayo sa ating mga vlogs, freebies, and check natin kung ano, may pamahagi natin yung iba pang line ni Maximus sa mga susunod na mga episodes natin. So guys, thank you and stay tuned. So ito guys, silipin natin tong masungit na to, itong Jan Arden natin. Bloodline nito is from Mikhail Pujic. Nilipad yung mga parents nito na Riyad Al Musa sa Saudi Arabia. Ito last time naipakita ko na to eh. Ang kapares niya ngayon yung inbreed na Jan Arden na kapatid ni Maximus eh. Ito yung kapatid nito, yung mismong nestmate nito, napunta sa Laguna sa may San Pedro. Shoutout sa iyo kay Pericon Loft. Ito yung ka-nestmate nung nabili mo sa akin dati. So ano siya,
Tingnan natin kung maglalabas ng magandang kulay ng mata kasi usually may lumalabas silang pearl eye. Ako di naman ako maasa na magkaroon to ng golden eye. Kung magkaroon man, edi salamat. Kung hindi, okay lang din kasi mas habol ko yung lipad kesa sa kulay ng mata. Ayan. Medyo mataas yung testosterone level nung Barako, konting hawak mo lang na ganon. Ayan, kita nyo. Parang yung jowa nyo yan nung araw nung nililigawan nyo, sungit-sungit Pero nung naging kayo na, ayan. Ayan, tingnan natin ang kahihinat na nung anak nila. Padadala natin sa Malolo sa tropa tong isang anak. Yung Barako naman na ito, ang sungit-sungit. Akala mo namang Nung nakuha itong dinala rito, akala mo bait-bait Parang yung asawa nyo lang, ang bait-bait Tapos napangasawa na kayo, sungit-sungit pala. Kakapal na mukha nyo. Lagi binubungangan, nasaktan pa tayo minsan. Kabaitang to? Yung kasipagan na to? Pero shoutout sa lahat ng mga misis dyan na may mga mister na nagkakalapate. Huwag inaawain si mister kasi pag yan napunta sa sabong ang bisyo ng asawa nyo, asahan nyo kada linggo yan. Tama kayo. Ako naman Wala sa bahay yan. Tapos pag may derby, uumagahin na uwi. Unlike sa mga magkakalapate, pag Sunday may derby, kahit anong lakad gawin mo dyan, hindi aalis ng bahay yan. Magbabantay at magbabantay ng loft yan. So guys, mali natin yung mga mister natin nagkakalapate. So guys, salamat po ulit sa panonood ng isa na naman nating episode, Maximus Love TV. Of course, hindi naman magiging posible ang vlog na ito kundi dahil sa suporta ng ating mga subscribers. So, gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood natin na subscribers at kalapatids galing ng Laguna. Kay Ayan, Gerald Buko. Shout out po sa inyo. Ganun din po sa Saudi Arabia kay Sir Isaiah Kalimlim. And also to all the viewers na taga Pangasinan, kay Sir Jasper Rivo, Caloocan of course, di mawawala yung mga taga Caloocan dyan, kay Manny Paner. Also shout out din sa inyo Ma'am Teresa Simbling. Also kay JR Oclinaria ng Bohol. Yan. And also to Frederick Ilana ng Pangasinan again. Milo Love TV, shout out po sa inyo. Tsaka ito yung batang ito magaling mag-vlog to si Sonic Love. Shoutout po sa inyo sir. Pagka may oras, bisitahin kita dyan sa Batasan. Pagka Quezon City lang naman yan Also kay Sapno Puwas ng GMA Cavite. So lahat po ng mga taga Cavite, mabuhay po kayo. And also last but not the least, kay Carla Jane Calyan ng Fairview, Quezon City. So right now, what I'm holding here is isa sa mga stock na hindi ko masyadong ginagamit. So hen siya. Parang ewan ko, sobrang saya ko, parang gusto ko ito ipahiram or ipampun sa inyo ba't sa mantagal. So all you need to do is just comment below kung bakit sa'yo ko dapat ipampun or ipahiram ang ito na to. Palupitan lang ng sagot, walang tama, walang maling sagot, katuwaan lang. So stay tuned guys, and once again, thank you so much for watching Maximus Love TV. Until the next episode. Mga pasiyaw na mupukaw sa imong mahika. Ang ako lang ganan kay di ka na ni mo sa kuha. Ang imong tinod na side yung sa kakababa.